It's fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan ito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 9 na minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo. Sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Martes, 3 sa buwan ng Pebrero, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Desisyon sa sufficiency in substance ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos itinakda bukas. Kondisyon ni Zaldico sa posibleng pag-uwi sa bansa muling pinalutang ng kanyang abogado. Malacanang ibinaubayan na lamang sa ICI ang kapalaran ng panel. No work, no pay sa mga mambabata si minungkahi ni Congressman Sandro Marcos. Controversial na kaso ng pagpatay sa pulisman at anak nito deklaradong case closed na ng DILG. Pinoy na nirecruit ng Russia at na aresto sa Ukraine na wala sa record ng DMW at OWA. Barko nasunog ng Russia o nasunog sa karagatan ng Surigao City. 72 na rescue naman, 3 sugatan. At low pressure area sa labas ng bansa, bagyo na. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Sa detalye ng mga balita, nabigo ang House Justice Committee na pagpasyahan kung sufficient in substance ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Batangas Congresswoman Jerbil Luistro, chairman ng komite, humingi ng panahon ng mga miyembro na pag-aralan ng mga naging pagtalakay kung sufficient in substance nga ang impeachment complaint na isinampan ni Atty. Andre De Jesus. Sabi ni Luistro, bukas tatalakayin muna nila sa umaga kung sufficient in substance ang ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo na isinampan ng bayan at iba pang grupo. Sa mga nagmanifest, bagamat maaga pa para husgahan, tinaya ng ilang mambabatas na insufficient in substance umano ang ilang grounds ng article of impeachment. Pinuna ni Congressman Laila de Lima ng mamamayang liberal. Sa usapin ng droga, walang direktang makapagpapatunay na adik umano ang presidente. Ang terminong ginamit ni de Lima ay a conclusion, not a factual allegation. Narito si de Lima. Another is by being silent. Sabi sa complaint. By being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. For me, Madam Chair, this is a non sequitur conclusion and not
a factual allegation, because the ground must not only state a categorical allegation that PBBM is a drug addict and that this impairs the performance of his mandate, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So that's again my view. Again, this second ground is insufficient in substance. I so submit. Thank you, Madam Chair. Samantala ay giniit ng kampo ng resigned congressman na si Zaldico na magbabalik siya sa Pilipinas kapag wala na umanong banta o panganib sa kanyang buhay. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Ruy Rondain, personal niyang nakausap ang dating mambabatas na nagpahayag ng kahandaang umuwi upang linisin ang kanyang pangalan. Nilinaw rin ng abogado na walang alok na restitution o pagbabalik ng umano'y ill-gotten assets ang kanyang kliyente dahil wala naman umanong ninakaw si Ko. Kinumpirma rin umano ni Ko na wala siyang ipinadalang kinatawan upang makipag-usap kay Ombudsman Boying Rimulya. Una rito, sinabi ni Rimulya na ilang tao na ang nakausap niya at nagsabing nais umanong makipagdialogo ng dating kongresista. Samantala, nasa kamay na ng Independent Commission for Infrastructure ang desisyon na tapusin o pagpatuloy pa ang kanilang mga investigasyon sa manumalyang flood control projects. Ito ang naging tugon ng Malacanang nang matanong tungkol sa kapalaran ng ICI. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Marcos ang pagiging independent body ng ICI. Dagdag ng palasyo, mas mainam kung magpasusumite ang ICI ng kompletong ulat para mapag-usapan kung ano ang gusto nilang mangyari. Narito si Castro. Ang sabi po niya, ang ICI daw po ay isang independent body, independent commission. Kung ano po ang magiging desisyon ng ICI, yun po ang maaari maging tugon ng Pangulo. Kung kinakailangan nila ng tulong sa executive, ibibigay po. Pero kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay pinauubaya ng Pangulo sa ICI bilang independent commission. Wala pang natatanggap na termination ang Independent Commission for Infrastructure mula kay Pangulong Bongbong Marcos kahit sinabi pa ni Senator Amy Marcos na lulusawin na ang komisyon. Pero sabi sa DZRH News ng isang ICI official, kung sakaling matapos ng Independent Commission, ipagpapatuloy ang papel ng Technical Working Group o TWG ng ahensya ng gobyerno na itatalagang mga siwa sa flood control projects at iba pang kaugnay na proyekto. Para sa kanya, hindi lamang limitado sa asset recovery ang trabaho ng grupo at pwede nitong ituloy ang mandato ng Independent Commission. Kabilang sa paghahain ng asunto laban sa persons of interest na sangkot sa anomalya at pagrekomenda ng mga pulisiya o repasos ng mga batas upang maiwasan na maulit ang kaparehong katiwalian. Sabi ng opisyal, maaaring ikonsidera ang mga nabanggit sakaling tuluyan ng wakasan ang mandato ng ICI. 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, kukunin naman ng Department of Public Works and Highways ang pinakamalaki at respetadong kontraktor sa bansa para ayusin ang Maharlika Highway. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ito ay para matiyak na mabilis, matibay ang pagkakagawa ng rehabilitasyon ng highway. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Marcos na unahin at pabilisin ang pagkukumpuni ng Maharlika Highway. Sabi ni Dizon, hindi nakukuha ang ahensya ng maliliit na contractor at ang kilalang contractor na kukunin para sa pagsasaayos ng economic backbone ng bansa. Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong ipatupad ang No Work, No Pay scheme sa mga mambabatas. Sa ilalim ng House Bill No. 7432 ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, ibabase ang matatanggap na sahod at iba pang monetary remuneration base sa aktual na pagdalo sa sesyon. Gayun din ang pakikilahok sa mga opisyal na gawaing may kinalaman sa kanilang trabaho. Magre-resulta sa automatic deduction ng mga
pagliban na walang sapat na dahilan. Itinuturing na valid ang mga pagliban dahil sa karamdaman na may sertipikasyon ng doktor, opisyal na misyon o biyahe na aprobado ng liderato ng Kongreso at iba pang otorisadong tungkulin. Ang sinumang mapatunayang nagmamanipula ng attendance records o tumatanggap ng sahod nang walang ginagampan ng opisyal na tungkulin ay papatawan ng parusa, kabilang ang posibleng suspensyon o pagpapatalsik mula sa Kongreso. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, itinuturing ng case closed, sarado na ang pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Montelinedo at sa kanyang 8 taong gulang na anak sa Quezon City. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, pera ang motibo ng krimen matapos magpanggap na tutulong sa car upgrade ang pangunahing suspect na si Pia Katrina Panganiban na isang car sales agent. Naaresto na si Pia na inaanak ng biktima sa kasal. Mister nitong si ex-policeman Christian Panganiban at 2 pa nilang kasabwat. Batay sa investigasyon, binaril si Molinito habang sinakal hanggang mamatay ang kanyang anak. Isa na sa ilalim naman sa restrictive custody at kinasuhan ng obstruction of justice ang dating mister ng biktima na si Police Master Sergeant John Molinito na itinuturing pa ring person of interest sa kaso. Nilinaw ng otoridad na hindi pa absuelto ang dating mister ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinito sa kaso ng pagpaslang sa kanya at kanilang 8 taong gulang na anak. Ito'y kahit inatras ng pamilya ng biktima ang kaso laban kay PSMS John Molinito na aktibo ring miyembro ng PNP. Sa pulong balitaan na sa Campo Crame, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na inilagay sa restrictive custody si Molinito na itinuturing pa ring person of interest. Kinwestiyon ni Remulla kung bakit nagdesisyon ng lalaki na ipakremate agad ang mga labi ng binaril na biktima. Magiging kawalan umano niya ng remorse sa insidente. Pakinggan at panaurin po natin si Interior Secretary John Vic Remulla. Imbis na subject sa autopsy ay pinakremate kagad kasama ang salt na damit. At pag tinatanong yung John kung anong involved na, wala siyang remorse. Samantala, ayon kay Police Major General Anthony Aberin, hepe ng NCRPO, kinasuhan din ng obstruction of justice ng Police Regional Office 3 si Molinito dahil sa naging aksyon nito. Samantala, wala naman sa record ng Department of Migrant Workers ang pangalan ng Pinoy na nirecruit ng Russia at napaulot na naresto ng Ukraine forces. Bukod dito, hindi din matigpuan sa database ng Overseas Workers Welfare Administration ang pangalan ng isang Raymond Santos, gumangan ng Alcala, Pangasinan. Ang video ng Pinoy ay naipost sa I Want to Live Facebook page na nagsasaad na siya ay prisoner of war sa Ukraine. Batay sa impormasyon, si Gumangan ay lumagda ng kontrata sa Ministry of Defense ng Russian Federation para maging bahagi ng 51st Parachute Regiment. Nakikipag-ugnayan na ang DMW sa Department of Foreign Affairs para malaman kung paano nga nakalabas ng bansa si Gumangan. Sa iba pa mga balita, nasunog ang isang barko habang naglalayag sa karagatan ng Surigao City. Umabot sa 72 na pasahero ang nailigtas habang 3 crew member ang nasugatan. Ayon sa Coast Guard Substation Lipata, nagsimula ang sunog sa engine compartment ng barko habang papunta ito sa pantalan ng Lipata. Agad na naapula ng mga crew ang apoy kaya hindi ito kumalat sa ibang bahagi ng barko. Batay sa CCTV, sanhi ng sunog ang sobrang init ng lube oil filter na nagdulot ng pag-overheat ng makina. Nakipag-ugnayan na ang Coast Guard Station Surigao del Norte sa Marina Region 13 para sa kaukulang investigasyon at aksyon. Samantala, isa ng ganap na tropical depression ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 1,075 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Oras na pumasok ito sa loob ng PAR, tatawagin ito sa pangalang Basyang. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa bansa pero pinaghahanda na ng Pag-asa ang mga taga Visayas at Mindanao. Posible ito magdala ng pag-ulan at malakas sa hangin sa Visayas, Caraga, Davao Region at Northern Mindanao hanggang sa weekend.
Sinisilip din ng National Bureau of Investigation o NBI ang posibilidad na nagtatago ang puganting gaming tycoon na si Atong Ang sa mga casino at hotel. Ayon kay NBI Acting Director Attorney Lito Magno, vini-verify at inaaksyonan naman ng ahensya ang lahat ng impormasyong maaaring makapagturo sa kinalalagyan ng negosyante. Kabilang na ang pagpapadala ng operatiba sa mga itinitimbreng lugar at na magkakasaan ng follow-up operation kapag natiyak na ang impormasyon. Pakinggan po natin ang pahayag ng NBI Director. Lahat naman ng impormasyon na maaring valid ay pinupuntahan natin at ginagawa natin yung follow-up operation. Ito ang naging sagot ni Magno nang tanungin kung may impormasyon ng NBI sa posibilidad na sa mga dating pinupuntahang casino o hotel nagtatago si Ang. Kinukumpirma naman ng DILG hindi pa beripikadong impormasyong nakapuslit na sa Cambodia si Ang na may 10 million pesos na patong sa ulo. Matatandaang sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan na nag-hire umano ang businessman ng mga pulis para dukutin at patayin ang mga sabungerong nahuling nandaraya. Samantala, nasagip naman ng isang sanggol matapos umanong ibenta ng kanyang magulang sa halagang 27,500 pesos sa San Jose sa Del Monte sa Bulacan. Naaresto ang dalawa sa isinagawang entrapment operation ng Philippine National Police Women and Children Protection Center sa isang mall ng kanilang tanggapin ang buy-bust money kapalit ng sanggol. Batay sa investigasyon ng pulisya, balak daw ng mga magulang na gamitin ang makukuhang pera bilang puhunan sa kwek-kwek at fishball. Mahanap ang dalawang sospek sa patong-patong na kaso sa paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act at Expanded Anti-Trafficking. Parang ganyan na ba kadesperado ngayon ng kahirapan ng tao? Well, nakakalungkot partner at sana gawa na ng paraan ng ating pamahalaan. Ayan. Oo, na kailangan mong magbenta ng bata para sarili mong anak. Para dapat gawa ng pamahalaan ng paraan na para hindi na mapilitang gawin niya ng mga magulang. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ginisa naman ni Senator Raffy Tulfo si Tourism Secretary Frasco dahil sa umano'y pag-promote nito ng kanyang sarili. Sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism, ipinakita ni Tulfo ang mga larawan ng tourism materials kung saan nakapaskil ang mukha ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Depensa naman ng kalihim, wala siyang ginagawang self-promotion, lalo't wala namang umano siyang balak na tumakbo sa 2028 elections. Pero sabi ni Tulfo, hindi naman sa kanya galing ang akusasyon na may planong kumandidato si Frasco sa susunod na halalan. Pakinggan at panaurin po natin ito. I would just like to reiterate my position that I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028, and therefore there would be no reason for me to promote myself. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yung po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now, also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala. Never ka makakita sa tourist materials ng kahit anong bansa na banggit ko, yung kanilang Secretary of Tourism, pinopromote yung mga muka ng mga pictures nila. 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS
forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki, and we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
ngayong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Manang Amy, si Senator Amy Marcos partner sapagkat siya ho yung nagpaputok eh. Siya yung nagpasabog ng missiles doon sa Iglesia ni Cristo Rally na ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos ay adik, hindi ba? At ito ay ginamit partner na grounds for impeachment noong attorney Andre De Jesus. Na ang sabi niya, adik ang Pangulo at nakaka-apekto na ito sa kanyang liderato at sa kanyang pagdidesisyon. Pero ang sabi ni Senator De Lima, anong sabi, RHTV? Anong sabi ni Senator De Lima? Pakiplay mo nga Walang yung... proof kasi na unang-una, adik, gumagamit ng illegal na droga ang Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, wala ring eksaktong pruweba na pag nagpapakita na naapektuhan o he cannot discharge his duties as the President of the Philippines due to this allegation that he is using illegal drugs. Ang reaksyon naman ng ating mga kababayan, Ika, sino bang mas nakakakilala sa Pangulo? Si Senator De Lima na hindi naman niya kaano-ano o si Senator Amy na simula pagkabata at nasabi ni Senator Amy siya na ang nag-alaga sa kanyang kapatid. At dugot laman kasama sa tuwi-tuwi na alam ang likaw ng bituka. Hindi ba, partner? Sino ba ikang mas nakakakilala? At para sabihin nyo ng isang senador sa kanyang kapatid na pahayag nito ay mabigat yon. So kung titimbangin kung sino daw ang paniniwalaan between De Lima and Amy Marcos, mukhang mas maraming naniniwala kay Senator Amy. Kanya lang siyempre partner yung... Siyempre pinag-uusapan kasi dito, lalo na sa Kongreso, they're trying to establish yung sufficiency in substance nung nung impeachment complaint na inihain laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, kung naalala nyo kahapon, sinabi po ni Attorney Cayo sa atin po siyang na-interview na meron pong in-explain niya yung pag-file ng impeachment. Madali lang naman daw i-file yun. Kahit sino pwedeng mag-file, wala namang nagsasabi na si ganito o itong grupo lang maaari. Basta ma-fulfill lang yung ilang mga requirements, very specific na mga requirements para masabi na meron substance, 'di ba? Ang isang inihahaing kaso laban sa isang opisyal, very high-ranking officials. So I think yun yung na-explain din na isang requirement kanina ni Congresswoman De Lima. Alala ko yung sinasabi dati ng yumaong Senator Miren Defensor Santiago yung ang impeachment kasi partner is sui generis. A character of its own. Kumbaga may sariling kanya may sariling animal yan may sariling karakter yan. And we cannot deny the fact that it is a political this is a political matters. Exercise. Whether we admit it or not, hindi naman ho ang kasi ang hahatol ho dyan, hindi ho naman yung mga huwes na mga galing po sa Regional Trial Court, Court of Appeals at Supreme Court Ang hahatol po riyan yung mga congressman at senador na dalawa lang ang banig na hinihigaan, oposisyon at administrasyon. So hindi ho yan kaila sa lahat na politics is getting what, where, when, and how. Kung sino nakaupo, doon ka. Kung saan ka nakikinabang, nakasandal ka. So hindi naman aaminin niyan, partner, talaga wala namang aamin dyan na talagang ang kanilang pinoprotektahan dyan yung kanilang mga interes sapagkat after all lahat ngayon ay gusto makatawid sa 2028 at makabalik pa through the re-elections through re-electionist way of yung pagiging maiboto uli sila at madala uli sila sa bangko ng Senado at Kongreso.
At yung mga hahatol diyan ay ang masakit lamang, this is a personal opinion, partner. Ang masakit lamang na tanggapin yung ang hahatol para bang yung sinasabi na bumato ang walang kasalanan sa babaeng ito. Di ba? We're talking about the VP Sara naman. Not only for VP Sara, for anyone, for ito mga kahit siyempre lahat naman yan nasasakdal sa loob ng impeachment court, di ba? Kwan yan tinginan sa mata yan kung sino ano ba karapatan mo, do you have a moral ascendancy? Well, much more siguro nga kay VP Sara sapagkat yung kanilang ibinibintang kasi nga ay sabi ni Greco Bellica, pinagbibintangan ninyo ng 125 million. Kayo nga yung mayroong mahigit na 1 trillion na flood control anomaly. Di ba? So mabigat yun, partner. Okay, pero syempre sabi mo nga, partner, this is a democratic country at ito ay isang political exercise. Ayan, so kung ano man ang motivation, ano man ang rason sa likod ng mga pagpa-file ng impeachment court, ay tayo ay umaasa pa rin, we still have this hope na gagawin ng mga mambabatas ang kanilang trabaho, di ba, na sisiyasatin nila talaga ng mabuti. At mismo ang Korte Suprema na rin, umabot na rin sa Korte Suprema, di ba? Na inilabas nila yung yung unang na-file na impeachment complaint laban kay VP Sara ay unconstitutional, di ba? Sinabi nila 'yon. So tingnan natin and kasama ito sa demokratikong proseso, partner. Malaya tayo na maaaring gawin ito. Basta it is Andiyan na ba si attorney? Wala? Di ba We're trying to contact Attorney Andre De Jesus, Basta end of the day, moral ascendancy is the backbone of our governance. Kasi kung ang mga namumunot na kaupo kahit naman mula nga sa barangay yan hanggang sa pataas ng pataas yan dapat kasi may moral ascendancy ka na tumuligsa. Meron kang moral ascendancy na pumuna at much more, meron kang moral ascendancy na mag-akusa at harapin ang iyong isinasakdal ng mata sa mata sapagkat ikaw, those who comes to court must have a clean hands, di ba? Yan naman ang prinsipyo riyan pero kung ikaw ay magsasampa ng kaso pero mas masahol pa ang ugali at pagkatao mo sa iyong di ba? Magsasampa ka ng korupsyon, mas kurakot ka naman sa iyong pinagbibintangan, mahirap yun. Tao naman at the end of the day. Tao naman ang uhusga riyan. Malaman na lang na siguro. Sige, tawagan mo. O sino ang mga taong maniniwala at hindi. Ngayon naman bukas ng isip at mulat na naman ang ating mga kababayan. Sige, baka may session yata sila Senator Amy. At ng atin din namang kwan. Kasing sumusuri ng kaso ng impeachment court, hindi lahat ng congressman ay abogado. Hindi naman lahat ng mga nasa House of Representatives are lawyers. They are lawyers. There are lawyers, pero mas marami, if I'm not mistaken, partner, hindi mga abogado yung mga nakaupo ngayon. Which it's not required naman para tumakbo for public office, di ba? Oo. At yung yun naman talaga ang bunga ng demokrasya. If you're able to read and write, you satisfied your residency under the guidelines of the COMELEC or the election laws. If you have kung may sapat kang edad, hindi ba? Wala of legal age. Hindi naman. Sabi nga, partner, ng ating mga kababayan bakit hindi ka ganun? Pag mag-a-apply ka maski na pinakamababang trabaho, halimbawa ka security guard. Daming requirements. Kailangan high school graduate, di ba? Oo. Pagka mag-a-apply ka ng sales lady, kinakailangan partner ay with good moral character. Diba? Kailangan ba yun? Oo, hinihingi yan. Kinakailangan may NBI clearance. Oo. Pero bakit hindi kapag kakandidato ka? Di ba? Hindi na pinag-uusapan dito kung ikaw may good moral, kung ikaw may
Basta may pera ka, basta may makinarya ka. At, basta ikaw ay magaling pumunta sa lamay. Ganun ba yun? Marami kang Grabe ka inaanak, naman. marami kang inaanak sa kasal kung ikaw ay nasa local Ano naman yan? That's old Diba? politics naman. Ayan yung nakagisna natin na tinatawag nila na, tawag nila dun trapo traditional politician, di ba? So lately, meron naman tayong mga nakikita na mga bata-bata, na mga politician, di ba? Katulad ni Congressman Barzaga. Yeah. Nila Congressman Leviste. Sabi niya babalik na siya Si Congressman Sandro Marcos, yung mga bata. Sabi ni Congressman Mga kaidaran natin. Congressman Barzaga, sabi mo nga pala, di ba, babalik ka at bibigyan mo uli ng pag-asa ang bayan. Si Sige, Congress Miao. Tingnan natin kung kasi mukhang gusto ko nang patalsikin yata Grabe naman. Sabi naman ni Congressman Barzaga, handa na raw naman siya kung anumang maging kanyang kapalaran sapagkat yung suspension, yung may mga kaso rin, di ba? Na sinampalaban sa kanya. Sige. Alright. Kung mukha na, sige, tayo muna. Magko-commercial tayo para hindi tayo matambakan mamaya. Sige. 48 minutes after 5. Kami po si inyong tagapagbalita. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagpo-programa ng henyo sa promo ng DZRH kung bakit to talagang umaalagwa po kami sa pagiging number 1. Na Of course, naman, una, sabi nila. because of the management initiative and support. Pangalawa, sa mga tao rito, sa mga co-anchors namin. Pero alam mo ninyo, itong mamang ito, our promo henyo, our production Ang galing, promo henyo. production May henyo. bago ang title siya. Production henyo sa katauhan po ni Sherwin Alfaro. Kami po yung natutuwang. Pinasok po kami rito. Hindi ko alam kung isasama na kami sa plano. Nagulat din ako, kinabahan ako sa kasi, nasabi ba tayong mali? Ba tayo pinasok? Hindi. Sisitahin ba tayo? Hindi ko alam kung kami isasama niya na. May good news. Baka ho naman kami isasama. Good news. Baka naman ho kami isasama na. Kaya meron daw, sabi niya. Baka naman kami isasama na, kaya kami pinasok dito. Alam mo, Sherwin, bukas ang pintuan ating namin, program DZRH Balansyado sa mga promo natin. Lagi namang ganun. Starting next week. Kasi baka lang subagay pa, alam mo niyo, paghapon talagang takip silim niya minsan. Last year. Minsan malabo ang mata ng mga driver. Dating gabi na nagpo-promo pa ako sa programa. Kaya nga, si Grace. Diba? Last year ang dami nating naipamigay dito. Grabe naman. Pagka ho kayo nakarinig ng pagiging number 1 ng DZRH, wag niyo hong iwawaksi sa inyong puso at isipan ng pangalang Sherwin Alfaro, ha? Yan po yung Kwan. Tapos ka na mag-produce ng mga material. Kanina ka pa. Samantala si Grace Castañeda ng Pag-asa. Grace, nasaan ang bagyo? Malapit ba? Malayo pa? Yes po, magandang hapon Sir Henry and Miss Karen. Ngayon nga po medyo malapit na sa loob ng ating area of responsibility etong tropical depression na minomonitor po natin. Huling namataan sa line 1,075 kilometers east ng northeastern Mindanao. So expect po natin tonight or tomorrow early morning ay nasa loob na po ito ng ating area of responsibility and papangalanan po nating Bashang. So nakikita po natin generally magiging west-southwestward yung pagkilos nito at posibleng tawirin nito itong northeastern Mindanao, Visayas area. Simula po yan sa Thursday until the weekend. So yung second half po ng linggong ito, maulan po yung panahon na mararanasan natin sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas. Grace, malawak ba ang radius nito? Sa ngayon po, nakikita po natin na yung nag-extend po siya or mostly hindi pa po ganun ka-define or medyo nag-extend po siya up to 140 kilometers simula po sa sentro. But ngayon po medyo kalat pa yung mga dense or yung makakapal po na kaulapan na dala. Ay, kung 140 kilometers, mahaba ito. Malawak ito, Grace. Yes, so medyo malawak po yung kaulapan na sakop nito and yung trough or extension po nito is umaabot na ngayon or ina-expect natin magpapaulan na po ngayon dito sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, maging sa area din po ng Zamboanga Peninsula. Nabanggit nyo pala kanina, Miss Grace, na magiging maulan na ang weekend. So, inaasahan ba natin na may dala itong marami o volume ng tubig ulan, itong si Bashang? Yes po, Miss Karen. Simula po from Thursday onwards, expect po natin may 50 to 100 millimeters
na rainfall po tayo nakikita for most areas of Caraga, Davao Region, Eastern Visayas, and then towards the area of Central Visayas and Northern Mindanao. Maging sa habang tinatahak pa po nito yung Visayas Mindanao area, maging sa halos buong bahagi po ng Visayas sa Mindanao. So, expect po natin medyo significant po yung rainfall na dala nito. Yung mga areas kasi na nabanggit nyo na prone to flooding, dapat medyo maghanda na po habang ngayon pa lang mainam na maagap tayo. Pero Miss Grace, pati rin ba yung bugso ng hangin na inaasahan natin na malakas ang dalang bugso ng hangin itong paparating na bagyong itong si Bashang? Sa latest analysis po natin, yung highest possible category niya is tropical storm. So hanggang wind signal number 2 po yung nakita natin na highest possible na wind signal na maaari po nating erase for most areas of Visayas and Mindanao. And yung ganito pong kalakas ng hangin, posible pa rin po itong makasira ng mga structures, lalong-lalo na po yung gawa sa light materials. Alright. So maraming salamat sa update na yan, Miss Grace Castañeda. Thank you, Miss Grace. Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat. Thank you, Grace Castañeda mula po sa Pag-asa. Oy, teka muna bago tayo mag-break. Ang utang ho ng Pilipinas ay pumalo na po sa 17.71 trillion pesos. Sa pagtatapos ng 2025 ayon po sa Bureau of Treasury. At ang mas mataas po ito ng 1.66 trillion o 10.32% kumpara sa 16.05 trillion na naitala noong 2024. So ulitin po natin, 17.71 trillion pesos na ang utang po ng Pilipinas. Kanya lang partner, sad to, trillion na. Sad to think. Magba-Valentine's na ho. Ano bang ilang Ako isang linggo na lang Valentine's. February is the month of hearts. Pero wala pa rin pong nakukulong. Maliban kay dating Senador Ramon Bong Revilla na talagang itinuturo ni Zaldico na kasabwat sa pagnanakaw ng flood control anomaly. Wala pa. Ano yung sinasabi ng legal counsel niya na walang hinihingi rin daw na restitution? Hindi sila papayag? Hindi, kasi kiniklaim nila na wala siyang ninakaw. Ang dinig kong sinasabi ng ombudsman at makikipag-usap lamang, i-entertain lamang si Zaldico sa kanyang mga sinasabi kung magre-restitute siya. Ibig sabihin kung magbabalik siya o magbabalik siya ng kanyang mga Pero mukhang hindi naman sang-ayon dito yung kampo niya. It is also one of his conditions, di ba? Kasi bago siya bumalik dito, kung babalik siya dito. Okay, parang nga sa kanila, wala silang, pare-pareho naman sila. Kung ito nga sina Bryce Hernandez, nag-plead pa ng not guilty, pero nagsoli na ng GMC car. Di ba? Nagsoli na ng alam mo yung partner, yung talagang huli na pero hindi kulong, yung huli pero hindi kulong na sinasabi. Hindi ba? At ang tao, ang Pilipino na hindi nagagalit sa flood control anomaly and corruption, at ang tao ngayon na hindi po naghihinanakit kung bakit wala pang nakukulong. Sa kabila po ng pinagdadaanan ng ating mga kababayang mahihirap sa mga ospital, na pumunta kayo sa mga government hospitals, sa mga paaralang siksikan, sa mga binabahang mga lugar na kalutang pa rin, wala lamang ulan. Pag hindi kayo nagalit dyan, habang yung mga nagnakaw ay malaya ngayon, kung saan-saan na nakapagbabakasyon, na nakapagliliwaliw, na hindi parang walang nangyari. Di ba? Parang walang nangyari. Parang talagang ewan ko kung paano po nagkakaroon sila ng paano nila binibitbit ng ganyang klase ng konsensya. At kung kayong Pilipino ay kagaya nila na parang walang nangyari at hindi nagagalit at hindi man lang kayo nagpapahayag ng inyong pag-usig, ay wala tayong magagawa. Dalawa lang naman yan. Either kayo, yung mga hindi nagagalit, ay maaaring nakikinabang, takot, pero madalas ay kasapakat. 6:01 ng gabi. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na
Mga sebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tips para maiwasan ang pagkakaroon ng kuto at lisa. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa medico.ph, iwasang manghiram ng mga gamit ng ibang tao gaya ng suklay, ipit at sombrero. Mainam na regular na i-check ang iyong anit at buhok upang makasigurong hindi ka nahawa ng lisa o kuto. Sakali namang ikaw ay may kasama sa bahay na mayroon nito, huwag tumabi sa kanya sa pagtulog. Pero kung ikaw ay tuluyan ng nahawa ng kuto o lisa, ay panatilihin ang pagsusuklay sa iisang lugar at malayo sa ibang tao. Huwag kalimutang palaging pagpagin ang inyong hinihigaang kama at unan. At mainam din ang paggamit ng shampoo na may mabisang panlaban sa kuto at lisa. Gayun din ang pagsusuyod at ang paglalagay ng coconut o olive oil. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Yung mga hindi late tuner, yung bagyo, partner, so over the weekend, next week. Magiging maulan daw. At mukhang ang uulaning maigi ho, sabi ng Pag-asa is the Mindanao, and the Visayas region. Pero ngayon naman ni Martes pa Merkules, Huwebes, mukhang magbabantay pa tayong maigi. Hopefully sana humina na yan at malusaw na yan Pebrero na kasi. Yeah, sabi naman kasi kanina ni Miss Grace Castañeda ng DOST Pag-asa, hanggang category 2, so signal number 2, tama ba? Oo. Hindi naman daw ganun kalakas yung hangin, pero may maraming dalang tubig ulan. Pero yung hangin din, nakakasira din to ng, sabi niya, ng mga bahay na made of light materials, di ba? So, ingat pa rin po tayo. Alright, 6:11 na po ng gabi.
Pangulong Marcos sinaprubahan ang pagpapalawig ng validity ng mga bagong rehistrong sasakyan. RH number 14, Let Narciso Let. Pabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin sa 5 taon ang validity ng registration ng mga bagong sasakyan mula sa kasalukuyang 3 taong validity. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na initially approved na ng Pangulo ang rekomendasyon matapos ipresenta ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez sa pulong sa Malacanang kanina. Ayon kay Castro, inaasahang maglalabas ng memorandum ang DOTR kaugnay ng expanded validity ng new motor vehicle registration. Sa nasabing pulong, inilatag rin ni Lopez ang update sa mga programa at proyekto na layong pagaanin ang pagbiyahe ng publiko. Kabilang dito ang rehabilitasyon ng train facilities ng MRT3 Quezon Avenue Station, pagpapatupad ng cashless payment sa MRT3 at nakatakdang paglulunsad ng cashless payment system sa LRT1 at 2, gayon din ang pag-aayos ng iba pang Dalian trains para magamit sa MRT3. Pinatitiyak naman ni Pangulong Marcos na mananatiling prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga commuter sa pamamagitan ng malinis na mga pasilidad at maaasahang train system. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, susunod na Senate President dapat pro-VP Sara Duterte ayon kay Senator Robin Padilla. RH28 Raymond at Paas, ibalita mo yan, Raymond. Hindi itinago ni Senator Robin Padilla ang kanyang kagustuhan ng susunod na Senate President ay dapat kakampi ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng muli na namang banta ng impeachment laban sa kanya. Ayon kay Padilla, ayaw niya ng impeachment kaya dapat ang Senate President ay kanila ding kakampi. Nilinaw nito na sa ngayon ay wala siyang itinutulak na maging Senate President ngunit mag-iiba ang lahat kapag umakyat na sa Senado ang impeachment laban kay VP Inday. Bagamat aminado ito na walang tigil na pinag-uusapan ng palitan ng liderato sa Senado. Inalok umano kay Senator Loren Legarda ang Senate presidency ng 2 senador mula sa minorya na ngunit kanya itong tinanggihan. Narito si Senador Robin Padilla. Magkakaroon ako ng pagnanais na magpalit ng leadership sa usapin na halimbawa impeachment Inday. Pag yun ang pinag-usapan, halimbawa may impeachment ni Inday na nakarating dito, obvious naman. Kung gusto niyo maging leader ng Senate kapag nag-impeachment ay? Siyempre, kailangan. Sana, inshallah, God willing. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Panibagong 60-day suspension napipinto manong ipataw kay Congressman Kiko Barsaga. RH12, Milky Rigunan, okay. Malamang mapatawan muli ng panibagong 60-day suspension si Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Ito ang impormasyong nakalap matapos ang ginawang meeting ng House Ethics Committee na pinamumunuan ni 4th Representative JC Abalos. Hindi dumalo sa hearing ng House Ethics Committee ngayong hapon si Barsaga pero dumalo ang mga miyembro ng komite kasama ang mga miyembro ng National Unity Party o NUP. Ayon kay Manila Representative Rolando Valeriano, isa sa mga miyembro ng NUP, isusumite na bukas ng komite ang kanilang rekomendasyon sa plenaryo. Kung masusunod si Valeriano, mas gugustuhin nila na tuluyang mapatalsik sa pwesto si Barsaga. Pero ang magiging hatol ay pagbobotohan sa plenaryo base sa rekomendasyon ng komite. Ang ikalawang ethics complaint kay Barsaga ay sa alegasyon na tumanggap umano ng suhol mula sa bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon. Ang mga miyembro ng NUP para umano suportahan, sinoon ay dating House Speaker Martin Romualdez sa nakalipas na midterm elections. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, AFP kinumpirma ang pagtatakda ng large-scale exercise zone sa West Philippine Sea. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Kinumpirma ng Sundatahang Lakas ng Pilipinas ang pagtatakda ng isang exercise zone sa West Philippine Sea, partikular sa kanluran ng Zambales. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakakasarito ang iba't ibang aktibidad kasama ng mga kaalyadong militar mula nitong Enero 21 hanggang 31 ng Marso.
Naglabas na rin ng notice to airmen at notice to mariners ang otoridad upang i-anunsyo sa international community ang posibleng drill sa lugar na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa. Sakop na exercise box ang Pau de Masinloc na kasama sa mga mahigpit na tinatauhan ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Kaugnay nito, inakusahan ng Beijing ang Maynila ng paghasik na naman ng panibagong tensyon dahil sa large-scale exercises. Pero nanindigan si Trinidad na karapatan ito ng Pilipinas bilang may jurisdiksyon sa teritoryo. Sa ngayon, hindi pa umanopolido ang linyada ng mga aktibidad na isasagawa sa naturang bahagi ng WPS. Maliban na lamang sa unang Maritime Cooperative Activity o MCA ngayong taon na isinagawa sa Pau de Masinloc noon lamang 1 linggo. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel Parrosa. Oy, Kuya Nochi Kaka, standby ha. Si Senator Bongo raw ay naghatid ng tulong sa mga nasunugan sa Pasay City. Pero, Kuya Nochi, itong Senate Bill number 1509 na Philippine Geriatric Center Act para palakasin at ma-institutionalize yung pangangalaga at mabigyan ng sapat na healthcare ang mga may edad na, yung ating mga elderly, ay na-approve na sa third reading. Yun pong bill na authored by Senator Bongo, yung Senate Bill number 1509 o Philippine Geriatric Center Act. Ito yung mga ngalaga at kakalinga sa ating mga matatanda, sa ating mga elderly. Ang tawag po rito ay Senate Bill 1509 Philippine Geriatric Center Act para yung ating mga elderly ay magkaroon po ng kanilang mga pasilidad, institusyon, pagamutan, healthcare facilities, Ayan po ay sa tulong po nitong batas na ito. Report ni Nochi Kakas, may git-4 na pong pamilya na sunugan nga sa Pasay. Natulungan, hinatiran ng tulong ni Senator Bongo. Nochi Kakas, Noche. Kuya Henry at Miss Kay, mahigit 4 na pong pamilyang nasunugan ang pinasaya sa pagbisita ni Kuya Senator Bongo sa Barangay 39 o 139 sa lungsod ng Pasay. Personal na naghatid ng tulong si Senator Bongo gaya ng pamimigay ng bigas, canned goods at iba pang pagkain at kagamitan sa halos 200 individual. Bukod pa dito, pinasaya rin ni Senator Go ang mga kabataan sa pagbibigay naman ng laruan, bola at iba pa. Layon ni Go na mapasaya at magbawasan ang pighati suliranin ng mga nasunugan sa simpleng hatid umanong serbisyo at malasakit sa mga nasunugan. Nagpapasalamat naman si Barangay Chairman Ruel Toto Ramos kay Senator Bongo sa natulong sa kanyang constituency. Yakap at tuwa ang sumalubong kanina kaya Senator Go sa kanyang pagbisita. Nabatid na nasa 20 bahay na yari sa net materials ang nilamon ng apoy nitong January 31 ngayong taon. 4 ang naitalang sugatan sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Arit sa 27 at sika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kaka. Samantala, puntahan man natin ang ating mga reporters sa probinsya. Unahin natin ang report ni Romy Gonzales sa Cordilleras. Katawan ng isang nawawalang babae natagpo ang patay sa Nagilian, La Union. RH41 Romy Gonzales, ibalita mo yan, Romy. Natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng isang 29 anyos na babae sa madamong bahagi ng Sitio Malyari, Barangay San Isidro, Nagilian, La Union, bandang alas 7:30 na umaga kahapon. Bago natagpuan ang katawan ng naturang babae, ay na-report itong nawawala. Kinordon ng kapulisan ng crime scene at prinoseso ng scene of the crime operatives at mga nag-responding operatiba ng PNP ang lugar at masusing inimbestigahan ng mga investigador ang pangyayari upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay nito. Hindi muna isinapubliko ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng biktima at iba pang detalye pending sa forensic examination at tinikayat nila ang publiko na iwasan ang mga spekulasyon at igalang ang privacy ng pamilya. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Romy.
Number 1, most wanted person sa kasong statutory rape. Nasa kote sa Botolan, Zambales. Dani Kumilan, Dani. Arestado ng mga tauhan ng Botolan Municipal Police Station ang top 1 most wanted person na lalawigan ng Zambales sa barangay Baton Lapok, Botolan, Zambales. Ayon sa Zambales Police Provincial Office, agad na iniutos ni Colonel Benjamin P. Ariola, Provincial Director, ang ikinasang manhunt operation matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng suspect sa pangunguna ni Police Major Jemar De Los Santos, CP ng Botolan Municipal Police Station, at sa tulong na rin ng Provincial Intelligence Unit, matagumpay na nasa ang akusado. Ang suspect ay naharap sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Siya ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Botolan PNP at inihanda para sa paglilipat sa provincial jail. Ayon kay Colonel Ariola, patuloy ang pinaigting na operasyon ng kapulisan upang mahuli ang lahat ng wanted person at ihahatid ang hustisya sa kanilang mga naging biktima. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, street-level individual na drug user at pusher sa bayan ng San Isidro, Northern Samar, kusang sumuko sa mga pulis. RH34, Jane Galit Bantayan, ibalita mo yan, Jane. Naging matagumpay ang paghihikayat ng mga pulis sa ilang mga drug personality sa lalawigan ng Northern Samar na mag-surrender. Itong nakarang araw, isa na namang drug personality ang sumuko sa mga pulis. Ito ay sa bayan ng San Isidro. Sa kampanya laban sa illegal na droga, ang drug personality ay binisita mismo na nasabing mga pulis sa kanilang tahanan upang hikayatin na sumuko. Kusang loob naman ito na sumuko sa San Isidro Municipal Police Station at tinanggap naman ito ng officer in charge na si Police Lieutenant Lawrence Bill Visaya. Ang sumukong individual ayon sa ulat ng San Isidro Police ay isang 36 na taong gulang, wala itong asawa, isang magsasaka at residente ng bayan ng San Isidro. Nasa listahan ito ng PNP bilang newly identified street level individual o SLI, isa itong pusher at isa ring user. Matapos ang house visitation ng mga tauhan ng San Isidro Police, kasama dito ang barangay officials, kung saan bahagi pa rin ito ng programa ng PNP na tinatawag na Plantukhang, kusang loob naman na sumuko ito sa kapulisan. Isinailalim sa kukulang dokumentasyon at wasong disposisyon ang nasabing drug personality. Itinuturing ng PNP na ang kusang loob na pagsuka ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagbabago at pagbabalik sa maayos na pamumuhay. Patuloy na nananawagan ang San Isidro Police sa mga residente na makipagtulungan sa mga pulis upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane! Samantala, drug suspect arestado sa Pangasinan. Freddy Fajardo, Freddy. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Alamino City Police Station ng isang street-level individual drug suspect na 24 anyos, delivery boy, may asawa at residente ng nasabing lungsod matapos itong mahuli sa buy-bust operation. Batay sa ulat ni Alamino City Acting Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, alas 9:30 ng gabi nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team pagkatapos makipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1. Isang nagkunyaring buyer gamit ang mark money at nakabili sa suspect ng 4 na plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 5 gramo na may street drug price na 34,000 pesos at agad siyang inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money at cellphone nitong gamit sa illegal niyang gawain. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2009 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH34, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, balitang foreign naman tayo, mga balita sa ibayong dagat. Bayad muna bago mag-selfie. Sikat na Trevi Fountain sa Rome, mayroon ng entrance fee. Bayad bago selfie? Oo, hindi na libre. Dati kasi partner, para naman kasi nakapunta na ako doon, no? Pero malapit, wish ko lang. Malapit ko na rin gawin yan sa tindi ng pangangailangan ko, partner. Magpapabayad ka? Oo, yung mga gusto magpa-selfie sa akin. sa'yo? Oo. Kasi minsan pila-pila rin eh. Ay, wow. Grabe Yung iba nga, may mga bit-bit pang panyo eh. Ay, taray. Oo. Ano yun? Para kang rebulto. Para kang wag na baka magalit si
Papa Jesus. Na nag-react yung listeners. Nag-react yung listeners. May panyo, Nag-react yung listeners natin na nagda-drive si Doña Elisa. Hello po. Ay, Doña Elisa, maingat ka. Sabi ni Doña Elisa. Yun nga lang, partner. Kailan ba tayo, si Doña Elisa, kailan nyo po ba kami dadalhin Doña Elisa sa Roma para makita namin ni partner ang Trevi Fountain? Yung nga lang, may bayad na eh. Ayan, ibabalita yan ni Jackie Resho. Pinipilahan din daw siya. Para pa selfie. Ng mga may hawak na panyo. Ano ba yan? Jackie, go ahead. Bayad muna bago mag-selfie at mag-wish. Ito na ang panibagong patakaran ng Rome government para sa sikat na tourist landmark na Trevi Fountain sa Italy ngayong taon. Dahil bago makalapit sa naturang fountain ang mga turista, kinakailangan munang magbayad ng €2 o mahigit kumulang $2 na entrance fee. Ang paniningil ay simula 11:30 ng umaga hanggang 10 ng gabi tuwing weekdays, habang 9 ng umaga hanggang 10 ng gabi naman tuwing weekend. Exempted dito ang mga residente sa Roma, maging mga people with disabilities at kanilang kasama at mga batang edad 6 pababa. Pero paglilinaw ng otoridad, ang paglapit lamang sa basin ng naturang fountain ang may bayad, pero ang paligid nito ay nananatiling libre. Hakbang ito ng pamahalaan ng Roma para makontrol ang over-tourism sa kanilang capital city, lalo na sa mga kilalang landmarks gaya ng Trevi Fountain. Gayon din ang pagbibigay pondo para mapanatiling maayos at malinis ang kanilang mga landmarks. Ang Trevi Fountain ay dinadayo ng mahigit 10 milyong turista kada taon dahil na rin sa tradisyon na kapag naghagis ng barya sa naturang fountain ay maaaring matupad ang iyong pangarap o kaya naman ay ma-inlove sa isang Italiano o Italiana. Tinatayang aabot sa pagitan ng 6.5 million at 20 million euros annually ang maibibigay na kita ng nasabing entrance fee sa lungsod ng Roma. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun pala naman. Thank you, Jackie. May kasama pala namang Italianong pag nagbayad ka. Hindi, pero maaari. Hindi naman na siya guaranteed. Diba? Pero sa bagay, €2 lang naman daw. Ay, tama ba? Magkano? Ay, $2. $2. So, okay, mahal din yun. Magkano yun? $2, 89 ngayon, 88. Barbie Less Sue. than 200 pesos. So. Sino ba si Barbie Sue? Inalala sa kanyang first death anniversary memorial statue para sa Taiwanese actress. Pinasinayaan. Ito ba yung sa ako, ang Dao Mingsu? Oo, sa Meteor Garden. Naalala na natin. Pwede, makaka-relate tayo ng konti rito. Josa Cruza at Josa. Isang taon matapos ang pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Sue, ginanita ng kanyang pamilya at ang malalapit na kaibigan ng kanyang buhay at iniwang alaala sa pamamagitan ng isang memorial tribute. Sa unang anibersaryo ng kanyang kamatayan, pinasinayaan ng kanyang mister na si Koo Jun-yup ang memorial statue na siya mismo ang nagdisenyo bilang personal na tribute para sa yumaong aktres. Inilagak ang statue sa Chinpaosan Memorial Park sa New Taipei kung saan siya inilibing. Naging makabuluhan din ang okasyon sa pagdalo ng ilan sa mga dating kasama ni Barbie sa seryeng Meteor Garden. Kabilang sina Jerry Yan at Vic Chu, patunay ng matagal na ugnayang nabuo sa likod ng isa sa pinakasikat na Asian dramas. Pumanaw si Barbie Sue sa edad na 48 dahil sa pneumonia. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oy, naku naman. No, naalala ko yan eh. 1997, 98 yata yun. Hindi ako nagkakamali. Di ba early 2000s? Parang hindi yata. Okay po, baka iba naman yan. Oo. Ilang taon na ba tayo ngayon? Wala nang tanong ka na. Wala na. Please, respect your elders. Huwag tanongin ng edad. Sumanya na po mga balita at komentaryo sa Balansyado. Lagi namin pong habilin sa inyo kung gusto nating umunlad, guminhawa ang buhay. Una, magdasal manalangin manampalataya sa may kapal. Huwag po nating gugulangan, huwag pagnanakawan lalo tigit at huwag pong aalipinin, aapihin ang ating mga kababayan. Bagkus ay tulungan. Tulungan natin sila. Lalo na yung mga nangangailangan. Tulungan sa abot ng ating makakaya dahil help is wealth. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen O. Young. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Ang topic ni Atty. Rina Seco, binawi ng gobyerno ang lupa namin na pinatituluhan ng iba pero hindi sa amin napunta. Sasagutin ni Atty. Rina ang issue na yan. Susunod na. Bye! Balansyado! Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.